Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Brother Lander Namok ng CRC Summerfield at samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Pagpalang Ama sa Langit, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa walang hanggang pag-ibig at awa na patuloy niyong pinaparana sa amin at sa biyaya na aming natatanggap. Panginoon, dalangin po namin ng patuloy na paglilinis sa aming mga puso at kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa mga maling naming nagawa, intentional man o hindi. Dalangin ko po na sa umagang ito kami ay patuloy niyong samahan sa pagninilay ng iyong salita. Bigyan niyo nawa kami ng lubos na kaunawaan sa mga ito upang malaman namin ang kalooban. Muli Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kadakilaan at kabutihan sa amin. Maluwalhati ka o Diyos. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoon Hesus. Amen. Ang ating debosyon ngayong umaga ay matatagpuan sa Judges 18 verses 1 and 2 na may pamagat na Dan spies out Laish. Verse 1, nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. Verse 2, kaya't pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi mula sa Zora at Estaol at pinahanap ng mga titirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas at sa bahay nito tumuloy. Ang lipi ni Dan ay naghahanap ng lugar na matatawag nilang tahanan. Kaya nagpadala sila ng mga espiya para explore ang lupain at humanap ng mas magandang oportunidad. Sa unang tingin parang praktikal at tama ang kanilang ginawa, pero habang nagpapatuloy ang kwento, makikita nating mas naging focus nila ang kung ano ang mas madali at mas convenient kaysa sa tunay na paghahanap ng kalooban ng Diyos. Ang paulit-ulit na pahayag na noong mga panahong iyon ay walang hari sa Israel ay hindi lang tumutukoy sa kawalan ng isang pinuno. Ipinapakita rin nito ang kalagayan ng puso ng mga tao. Hindi na nila hinahayaan na ang Diyos ang mamuno sa kanilang buhay. Na sa halip na tanungin ano ang gusto ng Diyos, mas madalas nilang iniisip ano ang mas makakabuti para sa kanila. Ganito rin ang hamon sa atin ngayon. Lahat tayo ay naghahangad ng mas magandang trabaho, mas magandang oportunidad o mas maayos na buhay. Hindi masama ang mga hangaring ito. Ang mahalaga ay kung inuuna ba nating hanapin ang direksyon ng Diyos bago tayo gumawa ng mahalagang desisyon. Mas mahalaga sa Diyos ang paghubog ng ating pagkatao kaysa ang pagbibigay lamang ng mas maginhawang sitwasyon. Hindi lahat ng mukhang magandang oportunidad ay kalooban niya para sa atin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakikita sa pinakamadaling daan, kundi sa paglakad sa landas na inihanda ng Diyos. Kaya bago tayo gumawa ng isang importanteng desisyon, itanong natin sa ating mga sarili, hinahanap ko ba ang kalooban ng Diyos o ang sarili ko lang nakagustuhan? Pinag-pray ko ba ito at humingi ng guidance sa Kanya? O handa ba akong sumunod kahit hindi ito madali? Sa kabuuan, kapag ang Diyos ang nangunguna sa ating buhay, makakalakad tayo ng may kapanatagan dahil alam nating ang Kanyang plano ay ang pinakamabuti sa lahat. Sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako muli sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil batid mo ang bawat desisyon na ginagawa namin. Tulungan mo po kaming huwag basta sumunod sa kung ano ang mukhang maganda o madali lang para sa amin. Turuan mo kaming unahin ang iyong kalooban higit sa sarili naming mga plano. Ikaw ang maging hari ng aming puso at gabayan mo ang bawat hakbang namin sa araw-araw. Salamat po Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama at pakikinig ninyo sa amin ngayong umaga. Naway ang salita ng Diyos ay patuloy na maging gabay, lakas at paalala ng kanyang katapatan sa bawat araw ng ating buhay. Muli niyo po kaming samahan bukas dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. God bless you all and may we stand firm in Christ.